Malapit na magbukas ang unang medical na universidad sa Eilat. Upang matugunan ang kakulangan ng doktor sa Israel, nag-aalok ang universidad ng pakikipagtulungan sa Debrecen University ng Hungary. Pwedeng pumili ang mga mag-e-enroll kung mag-aaral sila sa Eilat o Hungary dahil pareho lang ang admission requirements at matrikula. Tinitingnan din ang maagang yugto ng mga panrehiyong pakikipagtulungan bilang bahagi ng pagsisikap na gawing may international na ugnayan ang institusyon mula pa sa simula. Narito si Dr. Moshe Cohen, CEO ng Medical Doctor, para sa karagdagan impormasyon. Salamat sa pagsama. Pwede mo bang ikwento pa tungkol sa Medical University sa Eilat at bakit ito kailangan? Salamat sa pag-imbita sa akin. Sa Israel, may kakulangan talaga ng mga doktor, lalo na sa timog ng Israel at higit pa sa Eilat na siyang pinakamalalayong lungsod sa Israel. At kapag isinasaalang-alang mo ang kakulangan ng mga doktor na ito, kasabay ng katotohanang ang haba ng buhay. Ang karaniwang haba ng buhay ng mga tao sa Eilat ay 5 taon na mas mababa kaysa sa gitnang distrito ng Israel. Ang tanging solusyon para makapagdala ng mga doktor na magtrabaho sa Eilat ay ang pagtatayo ng Medical Academy o Medical School. At tapat na taon nang nakalipas, nilapitan ko ang alkalde ng Eilat, Ginoong Eli Lancre. Dala ang ideyang ito, pati na rin ang pamunuan ng Clalit Health Services. At pareho nilang tinanggap ito at nagpasya may isa katuparan nito kasama ko. At lumapit kami sa ilang universidad sa Europa, Charles University mula sa Prague, Debrecen University mula sa Hungary, at nagpasya ang Debrecen na magtatag ng sarili nitong sanggay sa Eilat. At ang layunin ay mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan para sa komunidad, para sa mga mamamayan ng Eilat at itaguyod ang mga oportunidad sa edukasyon para sa mga tao ng Eilat lalo na at mapabuti ang pinakatimog na bahagi ng Israel. Iyan ang pangkalahatang ideya. Layunin naming magtayo ng isang iconic na gusali na siyang magpapatakbo ng fakultad. At sa loob ng gusaling ito, layunin naming magkaroon ng isang biotech center na magbibigay daan sa mga doktor o mga magiging doktor na makabuo ng mga ideya, mga high-tech na ideya. At naniniwala kami na ang Eilat ay maaaring hindi lang maging sentro ng mas magagandang serbisyong pangkalusugan, kundi maaari ring maging susunod na Silicon Valley ng Israel. Kaya mataas ang mga inaasahan at mataas din ang layunin, pero nakikipag-partner din kayo sa Hungary at interesado rin kayong makipag-partner sa mga kapitbahay na Arab o mga bansang Arabo. Sa aling mga bansa ninyo, gustong makipag-partner? Alam mo, ang kalusugan at edukasyon ay palaging naging tulay at bahagi ng proseso ng kapayapaan. Kaya naniniwala kami na sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga mamamayan ng mga kalapit na bansa na makapunta at mag-aral sa Eilat, naniniwala kami na sa paggawa nito, mapapalakas namin ang proseso ng kapayapaan at ang Abraham Accords at mapapayabong ito sa lugar. Kaya layunin naming lapitan ang Jordan, Ehipto, Saudi Arabia sa hinaharap at bigyan ng oportunidad ang mga estudyante. Imbes mag-aral sa Europa, dito sa Eilat ka mag-aral. At magkakaroon ka rin ng European na degree, pati na rin para sa mga Israeli. Magkakaroon ka ng American na lisensya at para sa mga Israeli, magkakaroon din sila agad ng Israeli na lisensya para makapag-practice ng medisina. Mukhang napakalaki ng potensyal nito, kailangan kong sabihin. Pero nakikita mo ba o may nakikita ka bang mga hamon? Kasi alam mo, minsan ang mga kalapit na bansa ay hindi masyadong excited tungkol sa Israel. Siguro kasi medyo malayo ang Eilat mula sa sentro ng Israel. Alam mo, hindi yan ang pinakamalaking hamon. Ang pinakamalaking hamon ay nagmumula mismo sa ating sariling burokrasya. Ang pagkonbinsi sa akademya sa Israel at sa konseho para sa mataas na edukasyon ay inabot kami ng 4 na taon. 4 na taon ng pagtatrabaho, pagpapaliwanag at panghihikayat kung bakit ito napakahalaga para sa pinakatimog na bahagi ng Israel. Kaya ito ay isang hamon na nalampasan namin.
Ngunit mayroon pa rin kaming ilang mga hamon sa burokrasya dahil ang pagbubukas ay nakadepende pa rin sa lisensya mula sa konseho para sa mataas na edukasyon. Sana makuha na namin ito ngayong buwan o sa susunod, pero nakadepende pa rin kami dito. Kailangan pa rin namin ng akreditasyon sa Europa. Pero kapag natapos na ito, handa na kaming magbukas. Handa na kaming simulan ang unang taon sa Oktubre 26. At syempre, maraming hamon. Kailangan mo magdala ng pera, tao, at mga doktor na magtuturo at magtatrabaho. Ngunit ito'y isang napakalaking pangitain. At itong proyekto may malawak na bisyon. Kapag ito ay naisakatuparan at naging realidad, naniniwala kami na magiging matagumpay ang buong lugar. May malalaking hamon sa hinaharap, pero mayroong malaking pangitain. Ang bagong Medical University sa Eilat, Dr. Moshe Cohen, CEO ng Medical Doctor. Maraming salamat sa pagsama sa amin na yon. Maraming salamat. Magandang araw sa iyo.